May dalawang teams ngayon na hindi masyado napapansin dahil nasa lower market team. Ang New Orleans Pelicans na nasa top 5 ng West na meron naman silang 2 and 3 advantage or nasa 5 game advantage mula number 7. Yung isa naman Orlando Magic na sila 3 and 2 ang lamang sa number 7 at 0.5 games din ang lamang nila sa Knicks. So ibig sabihin kapag tumabla sila sa New York, nasa kanila ang upper rank. May dalawang youngster sa Orlando Magic, si Franz Wagner na nag-a-average ng 20 points, 5 rebounds at 4 assists per game. Yung isa pa si Paolo Banchero na naging All-Star ngayong taon na meron namang 22 points, almost 7 rebounds at 5 assists per game. Kasama din siya sa most improved player candidate ngayong season, so marami kasi naglalaban doon. Si Wagner at itong si Banchero ang top twin tower ngayon dito sa East. So pareha silang 6'10 na hybrid player. Hindi sila masyado napapansin kasi nga hindi ganong kataas ang media market sa kanila. Ang main team kasi ng Florida, Miami Heat, na ngayon number 7 naman sa East. Base sa record, ang Orlando Magic ay safe hanggang play-ins dahil yung Nets meron na lamang max na 40 wins ngayong season. So ang pag-aagawan na lang doon ay kung sino ang makakapasok sa top 6. Sila din yung team na steady pagpasok ng playoffs dahil naging 10 and 3 ang record nila since All-Star break. Sila yung kasama sa top 5 na may magandang winning record sa second part ng season. Ngayon naman napansin ng Orlando Magic at nagtrending pa dahil sa jersey swap ng kanilang rookie na si Anthony Black at si Grady D. So hindi ko mabanggit yung full name nung isa dahil nakailang ulit na ako. Dinidilaw talaga. So merong natawa, merong hindi sa ginawang jersey swap ng dalawa. Sinasabing platted or sinadya nilang dalawa na ganong position ang jersey swap. Nabasa pa ng mga lips reader yung sinabi ni Grady. Nang pinost online yun, nag-comment na lang sila na parang may mali. Si Grady nakakabawi na kasi sa second part ng season at kahit rookie pa siya, kasama siya sa top 50 na may pinakamaraming jersey na nabenta sa Toronto or sa Canada. Binabanggit pa doon kung sino kaya ang susunod na makikipag-jersey swap, itong si Grady. So binanggit doon yung mga pangalan ni Derek White, Nasir Little, Ball Brothers or kaya si Bol Bol. Ito nga lang yan dahil sa mixed reaction ng media at mga fans, pipigilan kaya ng NBA mismo yung pakikipag-jersey swap ni Grady. Unintentional kasi na may masamang mga salita ang lalabas dun. Actually, walang magagawa doon ng NBA dahil pangalan niya mismo yun. NBA na at mismong mga teams ang mag-a-adjust dito kay Grady. Napansin na kasi ng mismong team ng Orlando Magic. Kung siguro baliktad yung dalawa or hindi ganun yung ibig sabihin nun, baka ipinost pa. Yung Orlando Magic kasi merong team na humahawak talaga ng kanilang SOCMED. Ipinost yung picture ng dalawa na nung nakikita na ng admin yung comments, doon nila napansin na iba pala ang ibig sabihin nun sa nakasulat sa jersey or doon sa picture. Hindi na siya pang professional team kaya naging respond ng admin ng Orlando Magic, dinilit agad ang picture na yon sa lahat ng kanilang SOCMED account. Kaso yung iba nakapag-screenshot na at sa team pa lang hindi na lumusot yung jersey swap na yon. Kahit sa game mismo ng Raptors at Pelicans, hindi nakakapagpigil ang tawa yung mga commentator na hindi nila mabanggit sa national TV ang full name ni Grady. Unintentional kasing mamemess up talaga yung pangalan niya. So hindi naman talaga problema yan, yun naman talaga ang pangalan niya. Yung pinaka-safe talaga na mababanggit mo doon yung first name niya. Ganito na lang, ilagay nyo na lamang yung last name ni Grady sa unahan ng mga salitang ito. Kasi ito yung kalimitang ginagamit na word sa mga commentator. Tip in, nice stroke, nice release, bowling at marami pang iba. Mamemess up talaga yon. Kahit nga si Drake dati natawa nung dinraft ng Toronto si Grady. Pero at least dahil sa jersey swap na yun, napansin ng Orlando Magic na kasama sila sa top 5 dito sa East. So puwera usog.